binaliktad na lahat ng kanyang statements, lahat ng kanyang sinabi, yung lahat ng kanyang nilabas sa kanyang mga bibig, dinila niya pabalik. Si Lorin Badoy, mga kababayan, yung rabid supporter ni Mau Diggs at ni Inday, na host ng SMNI, found guilty, mga kababayan, for indirect contempt, or found guilty of indirect contempt for red tagging judge, sabi po ng Supreme Court. Malamangan niya, Mr. Maravillas, si naman yan, si President Bongbong at si Martin Romualdez. Sabi, in-influensya yung Supreme Court. Ganon mag-isip, mga kababayan, yung mga propagandista ng dating Pangulong Mau Diggs. Ito pa, mga kababayan, ang sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Lorraine Badoy is guilty of indirect contempt for red tagging judge, sabi po ng Supreme Court. Sigurado na niya, Mr. Maravillas, ang sisi sa Pangulo at kay Martin Romualdez. Lagi sila ang salarin sa mga kamalasan na nangyayari dito sa kampo ng mga Duterte. Pati nga po sorot sa NAIA Terminal, ang sisi sa Pangulo. Napariat tuloy, mga kababayan, yung NAIA siyempre. Pati yung mga maliliit na bagay, mga kababayan, na housekeeping. Yung pamamahay sa mga upuan ng mga sorot, ang sinisisi yung palasyo. Siniraan agad, mga kababayan, yung ating Pangulo. Pag siniraan yung ating Pangulo, damay si Martin. Si Martin Romualdez po at ang ating Pangulo busy sa kanilang mga trabaho. Hindi lang trabaho sa Kongreso yung inaayos ni Martin Romualdez, tumutulong na rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamimigay ng mga tulong sa ating mga mamamayan para maibsan yung kalagayan ng ating mga mamamayan, pati yung ating mga sundalo po. Yan po si Martin Romualdez donates 200,000 pesos worth of goods to Westcom Assure Soldier Support. Yan po si Martin Romualdez. Malamangan niya magalit na naman, Mr. Maravillas, yung mga supporters ni Inday. Mamigay din sila. Tumulong, hindi yung nainggit kayo sa mga ginagawa ng Speaker of the House. Tapos duda kayo ng duda na tatakbo sa pagka-Pangulo. Anong pakinin niyo? Di ba? Ito yung ating Pangulo nang bumisita sa Australia, pero bumalik na po siya. Babalik din next week sa Australia po. Ang daming mga nagawa, mga kababayan ng ating Pangulo, at nakuhang pabor galing sa Australian government. Yung mga critics niya, ang kwento po, yung pag-protest ng mga senador sa Australia nang pumunta yung ating Pangulo, umihingi lang naman yung mga senador doon na pagtuunan yung human rights abuses sa ating bansa. Yun yung hinighlight talaga ninyo. Kating-kati kayong siraan yung ating Pangulong. BBM. Okay lang naman yon. Parte ng demokrasya. In-express nila yung gusto nilang sabihin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Minasama na po ng mga pinahiyaan niya yung ating Pangulo. Hindi nga nahiya yung ating Pangulo. Parte yon sa dapat na marinig sa demokrasya. Di ba? Paano ganon yung mga Australians? Pero karamihan naman po sa mga officials ng Australia, much appreciated po yung presence ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Kaya nga in-invite yung ating Pangulo doon. Mas pinagtuunan ninyo yung mga negative stories kaysa sa mga positibong nagawa ng ating Pangulo sa Australia para sa kapakinabangan ng ating bansa. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan.
like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking sa amin, bumili ng ticket sa eroplano, pati sa mga hotels. Nagbo-book kami po, mga kababayan. May Paymaya kami rito, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova po. Lagi nang matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product na binibenta namin online. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Eye Glow Serum po from South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries po ninyo, contact ninyo ang aking anak, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream na pinapahid naman po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at sa kapaninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po ito, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. Unahan natin si Badoy. Yan kasi mga kababayan, nasobrahan sa sa daldal. Pag nasobrahan talaga po, ganun yung resulta. Tapos sisisihin nila yung ating administrasyon. Di ba? Sabi rito, the Supreme Court has found Lorraine Badoy Partosa, former spokesperson of government's anti-insurgency task force, guilty of indirect contempt for red tagging a Manila Regional Trial Court judge. Sa 51-page ruling na sinulat po ni Associate Justice Marvic Lunen, Badoy was ordered to pay a fine of 30,000 pesos and warned against repeating the same or similar acts in the future or she would be meted a more severe punishment. Kita ninyo, mga kababayan, sa bagay, yung fine po na 30,000 pesos, madali lang naman yon hingin kay Inday at kay Pulong. Bakit niya, Mr. Maravillas, kay Inday at kay Pulong? Si Inday po may 125 million confidential funds. Si Pulong 51 billion na pork barrel. What is 30,000 pesos? Di ba? Pa-sponsor na lang po dito sa mga kaibigan niya. Tapos agad ang problema. Paano hindi siya, i-contempt? Inakusa. Tapos, tinawag pa yung judge na idiot. Ito po, Badoy called Magdosa Malagar an idiot judge who lawyered for CPP-NPA. She even made a hypothetical situation about her killing the judge, but she can beg the judge for leniency because she did it out of her political beliefs. The post was later deleted and denied. Ganon sila mga kababayan, ang idol nila, yung patron na si Maudigs, na matapos niyang sabihin, after several days or weeks, hindi man daw niya sinabi. yung presidenteng bangag at drug addict, may presidente niya tayong bangag. At ang ating Pangulo ay isang drug addict.
Then afterwards, di man na niya ko, patayin man na niya ko niyan. Di man ako niya nagsabi. Mawa man na niya kayo, matanda na ako, patayin man ako niya ni Marcos. Ang sinabi ko niya, yung drugs, aspirin man lang niya. Mana po, like leader, like supporters po, pari-parehas ang pag-ugali nila. Matapos na sabihin, i-deny. Isabi ng Supreme Court, guilty niya. Guilty kayo. Sabi dito mga kababayan sa balita, for her vitriolic statements and outright threats against Judge Magdosa Malagar, and the judiciary responded is found guilty of indirect contempt and is fined 30,000 pesos with a warning that repeating the same or similar acts will lead to a more severe penalty, sabi po ng Supreme Court. So, tama lang mga kababayan para madala ang ganitong mga uri ng mga uri ng tao. Kaya niya siguro Mr. Maravillas, pati yung kanyang idol na si Maudigs, biglang binaliktad lahat yung mga statements, pati yung Mindanao Secession. Plano pong kasuhan ng ilang mga congressmen, ng marami pala, hindi ilan, maraming congressmen from Mindanao mismo. Pinag-aaralan na sana. Iwan ko kung itutuloy pa nila kasi binaliktad na lahat ng kanyang statements, lahat ng kanyang sinabi, yung lahat ng kanyang nilabas sa kanyang mga bibig, dinila niya pabalik. Ganon mga kababayan si Maudigs. Ganon pinaglalaroan niya ang mga mamamayang Filipino. Tingin siguro madaling maniwala ang ating mga kababayan. Tingin siguro mga idiot. Tulad ng tawag dito ni Lorraine Badoy. Paano naging idiot yung judge? Tinawag na idiot judge. Yun ang tingin nila mga kababayan sa mga tao. Yeah, ganon sila magsalita. Lalo si Maudigs. Sinabi ngayon, bukas iba na. O diba? Tingin sa mga tao, mga bupol. Iboto ninyo pagka senador. Di ba top notcher niya Mr. Maravillas? Top notcher sa mga survey. Iboto ninyo. Para tingnan natin kung saan tayo pulutin yan, mga kababayan. Para niya Mr. Maravillas, pagsayang lang ng pasweldo ang mangyayari pa ganon. Ganon nga po, yung ating mga leaders ngayon, hindi man mapagpatol sa kanila. Kahit lahat ng problema nila isinisisi sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Ito nga po, busy si Martin. Galing pala siyang Palawan, sa Westcom po. Nag-donate ng 200,000 worth of goods sa Westcom. Ganyan ang susunod na leader. Ikaw naman na Mr. Maravillas, gatong ka na naman. Bagay naman po. Pero sa totoo lang, nakausap ko po, na-interview ko kahapon, tumawag sa atin, si Tingog Party List Congressman Jude Asidre. Sabi niya, wala man anyang sinasabi si Speaker, yung tutok niya lahat sa kanyang trabaho. Ganun ang sabi ni Congressman Asidre ng Tingog Party List. Kaya sabi rito, the Armed Forces of the Philippines Western Command, Westcom can rely on the House of Representatives and the rest of the Marcos administration. Sabi yan ni Speaker Martin Romualdez nang pumunta siya sa Westcom headquarters sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. I want to assure every member of the armed forces that the House of Representatives along with the national government stands firmly behind you. We are committed, to ensuring that your needs are met, your capabilities are enhanced, and your welfare is prioritized. Your dedication to our country inspires us, and it is only right that we support you with the resources necessary to carry out your noble duties. Ganon mga kababayan, kasipag at ka-responsive sa pangangailangan, hindi lang ng ating mga mamamayan, pati ng ating kasundaluhan. Ito pong si Speaker Martin Romualdez na laging pinagdududahan na kung ano-ano.
Iyang tagal-tagal pa po ng 2020 election. Kung gusto ninyong kumandidato si Inday, kasi parang may napatituluhan na niya yung palasyo. Kung umasta ito mga supporters ni Inday, parang siya na lang yung may karapatan na tumakbo sa pagkapangulo. Tumakbo kayo. Pero kung may gustong may ibang tao na gusto rin tumakbo, ayanin yung tumakbo. Di ba? Kung manalo kayo, di fine. Eleksyon nga eh. Kung kumandidato si Martin sa pagkapangulo, karapatan din niya yon. Pero as of this time, wala man nga sinasabi si Martin. Sabi sa akin ni wala man na niya na ganyan. Sabi ni Congressman Jude Asidre, ang ginagawa niya ni Speaker Martin Romualdez, tulungan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang trabaho. Ganon pa, grabing insecurity nitong mga DDS. Paano niya, Mr. Maravillas? Ikot ng ikot si Martin Romualdez. Nabawal ba yung mag-ikot? Gusto niyo nasa loob lang ng Kongreso? Mas maganda po, magiging mas effective siya as leader ng Congress sa pagpapasa ng mga batas kung ikot siya ng ikot para yung mga ipapasa nilang batas, mga kababayan, talagang pangangailangan ng mga tao. At tulad nito, kausap niyo yung mga sundalo, may mga pangangailangan ng ating mga kasundaluhan na kailangan ng legislative action. Halimbawa, mga benefits nila. O di ba? Kaya gano'n ang ginagawa mga kababayan ni Martin Romualdez. Pero anya Mr. Maravillas, yung mga critics ng ating gobyerno, pati sorot, ginawang isyo. Nag-react na po yung Manila International Airport Authority. Ayan ba? Sabi dito, Manila International Airport Authority statement. Reports have reached the Manila International Airport Authority about social media posts of certain people who claim to have been beaten by bedbugs in NAIA Terminals 2 and 3 na MIA General Manager Eric Ines immediately ordered the terminal managers to look into the matter and provide him with a report within 24 hours. The MIA apologizes to the victims and assures them that a speedy resolution to this case be expected. So yung mga pinamumugaran ng surot po na mga upuan doon sa MIA, pinagtatanggal na po. Pinalaki naman ng pinalaki ng mga critics. Napakasimpleng bagay po. Normal man yan na pag medyo matagal na yung gamit, pinamamahaya na. Siyempre, mga ganitong bagay, huwag na ninyong palakihin para hindi nasisira yung imahe ng ating bansa. Di ba? Pwede naman nating i-report doon sa mga authorities. Kailangan talagang ipangalandakan sa buong mundo. Di ba? Para siraan yung ating bansa na pinamumugaran ng sorot yung NAIA Terminal. Kayo naman. Masyado naman kayong negatibo sa mga pagtatrato ng mga bagay-bagay. Yung maliit na bagay, pinalilaki talaga ninyo. Tama po? Yung mga ganitong problema, pwede naman pong masolusyonan na wala masyadong controversy. Di ba? But anyway, salamat na lang sa prompt action ng ating mga authorities dyan sa Manila International NAIA Terminal. Ayos na ha? Yung mga importanteng kwento po na pwedeng pakinabangan ng ating mga mamamayan, natakpan na. Lalo yung pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Australia. Doon din sa Australia yung hinighlight yung protest ng ilang senador na Australian na nananawagan lang naman na bigyang atensyon yung human rights situation dito sa ating bansa. Yun na yung nakabalandra sa mga balita. Yung negative talaga, para gusto ninyong hiyain yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag namang ganon. Doon tayo dapat sa mga magaganda. Tulad nito. Sabi rito, great potential for growth in Philippine-Australia trade and investment under existing strategic partnership, says Australian Prime Minister Albanese.
Ganun ang magandang binabalita natin sa mga mamamayang Filipino. Yung mga opportunities sa negosyo and investments. So ito po, pakinggan ninyo yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos after ng kanyang pagbisita sa Australia. Yan po, pakinggan po natin yung kanyang sinasabi para malaman ng ating mga mamamayan yung kapakinabangan po sa kanyang pagbisita. I have arrived back from Canberra after a state visit to Australia upon the invitation of Governor-General David Hurley. This visit is a significant step in realizing the opportunities and potentials set forth by our decision to elevate the bilateral relationship with Australia from a comprehensive to a strategic partnership. Following the visit of Prime Minister Albanese to our country in last September, we have seen an increased tempo in bilateral engagements in various areas of cooperation, most prominent of which is our recent closer collaboration on defense and security. We thanked Australia for its consistent and continuing support in the South China Sea. The closer cooperation in this field was fully emphasized in my speech to the esteemed Parliament of Australia, the first ever for our Filipino president. I similarly highlighted our steadfast support for regional peace and harmony, to which many of our forefathers paid the ultimate price in World War II. I conveyed to Australian legislators the important role of both our countries as proponents of the rules-based international order and its significance amidst the present complexities in global geopolitics. As democratic maritime nations, access to the global commons, such as the oceans and the seas, must be ensured and safeguarded. We underscored the importance of a mutually beneficial economic relationship that will support our effort in building economic resilience and in achieving inclusive economic growth. In the same vein, we acknowledge the role of our long-standing people-to-people ties that support and inspire our efforts for closer Philippine-Australia relations. In my meeting with Prime Minister Albanese, we explored ways to maximize the strengths and opportunities from our strategic partnership. Our discussions on trade, investment, and security shall inform the next steps in implementing and achieving the enhanced cooperation outlined under the framework of our strategic partnership. The Prime Minister and I likewise used this opportunity to exchange views on various regional issues and concerns. I had productive discussions with Australia's parliamentary leadership, including with the President of the Senate, with the Speaker of Australia's House of Representatives, and with the Leader of the Opposition. Their support is instrumental in developing an enabling policy environment for the continuous upward orientation of our bilateral relations. During this visit, we concluded 3 agreements with Australia in the fields of maritime cooperation, cyber and critical technology, and the implementation of competition laws. Concluding such MOUs will pave the way for more mutually beneficial undertakings, information sharing, and capacity building foreseen to promote closer bilateral, also to contribute to regional development, peace, and prosperity. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our two forward-looking, law-abiding maritime states. I look forward to exerting our tireless efforts to attain this vision. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. So yun ang dapat na inaatid natin ng mga balita. Hindi man nakatulong sa ating mga mamamayang Filipino. Lahat lang mga negative na mga kwento, mga marites. At kung ano yung mga controversy, yun ang gustong-gusto ninyo na ibalita sa mga mamamayan. Di ba? Magbago na po kayo. Bagong Pilipinas na eh. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Dapat. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.